Well, may tanong ako sa inyo. Nasubukan niyo na bang huminto sandali sa buhay niyo o kaya habang nakahiga kayo bago matulog at naitanong niyo sa sarili niyo kung bakit may mga bagay sa buhay na parang walang sense? Pwede po bang makakita ng taas ng kamay? Naitanong niyo na rin ba yan sa sarili niyo? Minsan nag-gym tayo at nagbabayad ng membership para lang i-burn ang calories ng pagkain na pinagkagastusan din natin. Hindi ba parang walang sense? O kaya nung nag-aaral pa tayo sa grade school or high school at walang pera, madalas nating sabihin, pangako, kapag nagkaroon ako ng pera at trabaho, kakainin ko lahat ng gusto ko. Kakainin ko lahat ng burger sa burger machine, pati lahat ng buy one take one, kakainin ko. Pero ngayong matanda na tayo, ang goal na natin ay kumain ng mas kaunti. Ipinagmamayabang pa ng iba, bro, nag-OMAD ka ba? One meal a day? O kaya ilang oras ka nang nagfa-fasting? 21 hanggang 23 oras. Wow, pero kinakain ko lahat ng calories sa loob lang ng isang oras. May sense ba yon? Ang mga kabataan ngayon, nagmamadaling tumanda dahil gusto nilang maging 18, 21 o 33 para magawa nila lahat ng gusto nila. Pero ilang adults sa atin ngayong umaga, ang paggising ay narinig ang pagtunog ng mga joints at tendons nila habang nahihirapang bumangon sa kama. At nasabi na lang, sana bata na lang ako ulit. At ang huli, na paborito ko sa lahat, kapag naglalaba kayo gamit ang washing machine, pagkatapos labhan at patuyuin ang mga medyas nyo, palaging may isang medyas na nawawala. Ako lang ba ang nakakaranas nito? Palaging may isang nawawala, hindi dalawa, kundi isa lang talaga. Laging tinatanong sa akin ni Don, nasa ng kapares nito? Sabi ko, hindi ko alam, sabay ko silang ginamit at isinama sa labada. Baka may secret sock heaven kung saan pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord, good job, my faithful servant. Ito na lahat ng nawala mong medyas. Nakakainis, di ba? Pero alam kong hindi lang para dyan kung bakit tayo narito ngayong araw. Sa ating faith journey, mas mahirap pa nga dahil may mga bagay talagang hindi nag-make sense. Nagpapatawad ka ng kapwa, pero minsan sasaktan ka lang nila ulit o kaya tinanggap mo si Jesus bilang Lord at personal Savior mo at akala mo magiging smooth sailing na ang lahat, pero biglang darating ang mga pagsubok at kahirapan. O baka matagal mo nang ipinagdarasal ang healing at miracle para sa pamilya mo o kaibigan mo na gumaling sila sa cancer, diabetes o arthritis, pero minsan parang walang nangyayari. At mas masakit yon. Minsan nasasabi ko na lang kay Lord, Lord, magiging tapat ako, hindi ko po talaga maintindihan ito. At yan ang title ng sermon ko ngayong araw, What if my faith doesn't make sense? Baka ang mensaheng ito ay para sa iyo sa kasalukuyan mong season. Baka may pinagdadaanan ka ngayon na parang imposibleng sitwasyon sa finances man, sa relationship, o sa kalusugan mo. Baka mensahe ito para sa hinaharap o para sa mga kaibigan at pamilya mo. Titingnan natin ang paglalakbay ni Apostle Paul mula Israel hanggang Rome, Italy. 2 linggo ang nakalipas, pumunta kami ng asawa ko sa Rome, Italy at nilakad namin ang mga lugar doon. Habang naroon kami, binabasa ko ang Book of Acts chapter 27 hanggang 28. Handa na ba kayo? Let's go! Dahil sa oras, ibibigay ko sa inyo ang summarized version ng kwento ni Paul sa Acts 27 hanggang 28. Sa Acts 27, 22 hanggang 26, ipinangako ng Diyos kay Paul na makakarating siya sa Rome. Sinabi sa verse 22, kaya lakasan niyo ang inyong loob, walang sino man sa inyo ang mawawalan ng buhay kahit lumubog pa ang barko. Sapagkat kagabi, tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na siyang nagmamay-ari sa akin at siyang pinaglilingkuran ko. Sinabi niya, huwag kang matakot, Paul, sapagkat tiyak na tatayo ka sa paglilitis sa harap ni Cesar sa Rome. At sa kabutihan ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kaligtasan ng lahat ng kasama mong naglalayag. Kaya lakasan niyo ang inyong loob, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya. Ngunit mababagsak tayo sa isang pulo. Papunta niyang Rome, nakaligtas si Paul sa shipwreck, pero napadpad sila sa Malta. Habang naroon sila sa Malta, natuka pa siya ng ahas. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nakarating din siya sa Rome. Sa Acts 28:16, pagdating nila sa Rome, pinayagan si Paul na tumira sa sarili niyang lodging habang binabantayan ng isang sundalo. Wala siyang kalayaan at nakatira sa ilalim ng house arrest, pero sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-angaral tungkol kay Jesus. Sinabi sa Acts 28, 30 hanggang 31, na sa sumunod na 2 taon, tumira si Apostle Paul sa Rome gamit ang sarili niyang gastos.
Buong tapang niyang ipinahayag ang kaharian ng Diyos at itinuro ang tungkol sa Panginoong Hesus sa lahat ng bumibisita sa Kanya at walang humadlang sa Kanya. Pagkalipas ng ilang taon, ayon sa tradisyon ng simbahan, inilipat si Paul sa Mamertine Prison bago siya binitay. Doon niya isinulat ang ilan sa kanyang huling mga salita sa ikalawang Timothy, Kabanata 4, talata 6 hanggang 8. Sapagkat ang buhay ko ay iniaalay na bilang handog sa Diyos. Malapit na ang oras ng aking kamatayan. Pinaglaban ko ang mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang takbo at nanatili akong tapat. At ngayon, naghihintay sa akin ang korona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw ng kanyang pagbabalik. At ang ganting pala na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng nagnanais sa kanyang pagpapakita. Manalangin tayo. Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa malamig na aircon at sa mga taong nanonood online. Inanalangin namin, Jesus, na ang salitang ito ay tumagos sa puso at kaluluwa ng bawat isa. Naway maging kamay at paa kami ni Jesus para sa mga tao sa paligid namin. Ipakita mo ang iyong espiritu at kapangyarihan sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ewan ko kung napansin nyo, pero ang kwento ni Paul ay parang roller coaster ride. Isinuko niya ang buong buhay niya para ipangaral ang magandang balita, pero sa pananaw ng mundo, parang walang sense ang nangyari sa kanya. Bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon? Ngayong araw, gusto kong magbahagi ng 3 points kapag ang ating pananampalataya ay parang walang sense. Handa na ba kayo? Point number 1, our character gets revealed when our faith is tested. Amen? Ilang buwan ang nakakalipas, nagkaroon ako ng problema sa dandruff sa buhok ko. Sinabi ko sa sarili ko na kailangang gawan ko na ito ng paraan, kaya bumili ako sa Shopee ng specialized shampoo na tinatawag na Dermazol. Pero pagkalipas ng 1 linggo, napansin ko na mas dumami pa ang dandruff flakes ko at mas kumati pa ang ulo ko. Tumingin ako sa salamin at nasabi kong parang walang sense, hindi gumagana ang shampoo na ito. Hapit na akong tumigil, pero nalaman ko sa ChatGPT na inilalabas pala ng shampoo ang lahat ng dandruff papunta sa ibabaw bilang bahagi ng healing process. At alam nyo ba, sa healing process, minsan bago gumaling ang isang bagay ay mas nagmumukha muna itong malala. Isipin nyo kung sumuko agad tayo pagkatapos ng isang subok lang, pagkatapos ng isang beses na pag-attend sa church, sa connect group o sa counseling, pero ganoon ang ginagawa ng marami sa atin sa Diyos. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, parang mas naging mahirap at komplikado pa ang buhay at dumami ang pagsubok. Hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos, kundi dahil pinagagaling niya tayo sa pinakamalalim na bahagi ng ating buhay. Inilalabas niya ang mga usapin na matagal nang naroon. Kailangan natin ng encounter sa spiritual dandruff shampoo at si Jesus yun. Kapag kumikilos si Jesus sa loob natin, ang lahat ng nakatago ay mabubunyag at ang ating karakter ay maihahayag. Nung tinanggap natin si Jesus, hindi ibig sabihin na bigla tayong nagkaroon ng insecurity, yabang o galit, kundi sinasabi natin kay Jesus, Lord, tulungan mo akong pagalingin ang anumang nakatago sa kaloob-looban ko. Ginagamit ng Diyos ang church, ang mga connect groups at Bible study para ilabas ang mga nakatagong usapin sa ating kaluluwa. Nung bagong Christian ako, naitanong ko rin kung bakit ako itinutuwid ng leader ko o kung bakit parang ako ang tinutukoy sa sermon. Pero bahagi yun ng healing process. Ang maging tapat tayo, ang healing process ay minsan masakit, matagal, at parang walang katapusan. Ganito rin ang nangyari sa kwento ni Apostle Paul. Kung may isang taong karapat-dapat sa isang comfortable retirement, si Paul yun. Isinuko niya ang lahat, nagpatayo ng mga iglesia, nagpalago ng mga leaders, at ipinangaral ang ebanghelyo sa buong mundo sa tulong ng Holy Spirit. Akala natin gagaantimpalaan siya ng Diyos ng kaginhawaan, pero sa halip na comfort, ang naranasan niya ay shipwreck, natuka ng ahas, at naaresto. Sa Acts 28:16, pagpasok nila sa Rome, pagkalipas ng 3 buwang paglalakbay mula Malta, pinayagan si Paul na tumira sa rented quarters kasama ang sundalong nagbabantay sa kanya. Pag nilayan na po natin ito sandali, si Paul mismo ang nanalangin na makarating sa Rome para makapag-appeal siya. Sinagot ng Diyos ang panalangin niya at nakarating siya sa Rome, pero hindi sa paraang inasahan niya. Gusto niyang mag-preach sa Rome ng malaya, pero dinala siya ng Diyos doon ng nakakadena at nakakulong. Minsan, sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin pero hindi sa paraan o timeline na gusto natin.
Masyado tayong nakatutok sa sarili nating plano, sa pagpapakasal, sa negosyo, sa pag-abroad o sa finances. At kapag iba ang sagot ng Diyos, inaakala nating hindi sinagot ang panalangin natin. Tulad na lang, kapag nag apply tayo ng visa gamit ang Philippine passport, walang katiyakan na maa-approve ang visa natin kahit gaano pa tayo manalangin. Pero sinasabi sa Romans 5, 3 hanggang 4, ipinagmamalaki rin natin ang ating mga paghihirap dahil alam natin na ang paghihirap ay nagbubunga ng kitagalan, ang kitagalan ay nagbubunga ng karakter, at ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Masusubok ang ating karakter sa gitna ng paghihirap at mga pagsubok. Sa halip na itanong kay Lord, Lord, bakit ako? Alisin mo ang pagsubok na ito sa akin. Bakit hindi natin itanong, Lord, ano ang ibinubunyag mo sa akin? Sa season na ito, i-refine mo ako sa gitna ng mga pagsubok na ito. Point number 2, waiting doesn't make sense. Sang-ayon ba kayo? Lalo na ngayon sa instant generation kung saan may instant noodles, instant coffee, instant delivery, at instant streaming katulad ng Netflix at YouTube. Noong 90s, natuto tayong maghintay kapag nanonood ng anime tulad ng Detective Conan, kung saan kailangan mong maghintay hanggang bukas para sa to be continued. Pero ngayon, sa tulong ng ChatGPT, Claude at Gemini, instant na ang lahat ng sagot. Inaasahan din natin na magbibigay si God ng instant miracles, instant provision, at instant healing. Pero kahit kayang maghimala ni God ng mabilisan, madalas ay kumikilos siya sa pamamagitan ng isang proseso dahil ang tunay na transformation ay nangangailangan ng panahon. Naalala niyo pa ba ang Farmville noong araw? Magtatanim ka ng halaman sa computer shop pero kailangan mong maghintay ng ilang oras o araw bago mo ito ma-harvest. Ayaw nating lahat na naghihintay at lalo na ngayon sa panahon ng social media kung saan nasanay tayong instant ang lahat sa TikTok at Instagram. Pero ang ating pananampalataya ay hindi gumagana tulad ng Instagram. Mas katulad ito ng Farmville kung saan kailangan mong magtanim, mag-alaga at maghintay sa Diyos na magpalago nito. Sinasabi sa Ecclesiastes 3, isa na may kaukulang panahon ang bawat bagay at may panahon para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Bakit tayo nagmamadali at nakikipagkumpetensya sa iba? Babalik tayo kay Apostle Paul na natili siya sa ilalim ng house arrest sa loob ng 2 buong taon. Isipin nyo, isinakripisyo mo ang buhay mo para sa tawag ng Diyos pero na-stuck ka sa paghihintay ng 2 taon ng walang kalayaan at walang missionary journeys. Bro, habang naghihintay si Paul, kumikilos ang Diyos. Sa pagtatapos ng Book of Acts, sinabi ni Luke na ipinagpatuloy ni Paul ang buong tapang na pagtatanyag ng kaharian ng Diyos nang walang humadlang. Nakakadena si Paul, pero ang magandang balita ay hindi kailanman maikakadena. Ang paghihintay ay hindi kailanman nasasayang sa Diyos. Ayon sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga naghihintay at umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay papaitaas na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Sa Acts 28:31, sa gitna ng kanyang pagkakulong, buong tapang na ipinangaral ni Paul ang kaharian ng Diyos at itinuro ang tungkol sa Panginoong Hesus Christ. Akala ng kaaway ay maihahinto ang ebanghelyo, pero ang masamang balak ng kaaway ay ginamit ng Diyos sa mabuti. Sinabi ni Paul sa Philippians 1:12-14, mga kapatid, gusto kong malaman nyo na ang aking sitwasyon ay nakatulong pa para sa pagsulong ng ebanghelyo. Nalaman ng buong Imperial Guard at ng lahat na ako ay nakakulong dahil kay Christ at karamihan sa mga kapatid ay nagkaroon ng lakas ng loob sa Panginoon dahil sa aking pagkakulong. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, umasa ka sa Panginoon. Tulad ng sinabi sa Psalm 27, maging malakas ka at magtiwala sa Panginoon. Ang huling point, maybe our faith doesn't need to make sense because God already does. Ginagamit natin ang ating lakas para subukang intindihin ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang ating lohika, pero sa ating pananampalataya, may mga bagay na hindi natin kailangang ganap na maunawaan. Isinulat ni Paul sa 2 Timothy Kabanata 4, talata 16 hanggang 18, sa aking unang pagtatanggol, walang sino mang tumayo kasama ko, kundi iniwan ako ng lahat. Naway hindi ito ipataw sa kanila, ngunit ang Panginoon ay tumayo sa aking tabi at nagbigay sa akin ng lakas upang sa pamamagitan ko ay buong maipahayag ang mensahe at marinig ng lahat ng mga hentil.
at ako ay iniligtas mula sa bibig ng leon. Iniligtas ako ng Panginoon mula sa bawat masamang pag-atake at dadalhin niya ako ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. 2 linggo ang nakalipas, tumayo kami ng asawa ko sa kulungan kung saan pinaniniwala ang ginugol ni Apostol Paul ang huling mga araw niya bago bitayin. Isipin mo, ginawa mo ang lahat para kay Jesus, nagpatayo ka ng mga iglesia, tumulong sa mga may sakit at nagsulat ng halos kalahati ng New Testament, pero ang huling kabanata ng buhay mo ay sa loob ng kulungan. Parang walang sense. Pero sinabi ni Paul, walang tumayo kasama ko, ngunit ang Panginoon ay tumayo sa aking tabi. Hindi iniwan ng Diyos si Paul sa lungkot at saya, sa kabundukan at sa lambak, sa healing man o sa sakit, sa Jerusalem o sa Rome, at sa gitna ng shipwreck. Hindi ka na rin iiwan ni God kailanman. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-unawa sa lahat ng bagay, kundi sa pagtitiwala sa Kanya ng may childlike faith. Kailangan nating bumalik sa pagiging parang bata na nagtitiwala sa Diyos higit sa ating resume, skills, at mga diskarte. Minsan inaagaw natin ang papel ng Diyos kapag pinaplanuhan natin ang ating buhay at kapag hindi nagkatotoo ang mga plano natin ay nadidiskuraya tayo. Sinasabi ng Diyos sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga isip ay hindi ninyo mga isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga isip kaysa sa inyong mga isip. Ang kailangan lang nating gawin ay isuko ang ating mga plano sa Kanya. Ang malaking hamon sa pananampalataya ay hindi natin ito nakikita ng pisikal. Subukan nating huminga ng 3 beses, inhale at exhale. Nakikita nyo ba ang oxygen na pumasok sa baga nyo? Hindi, pero naniniwala tayong naroon ito bago pa natin makita. Ganito rin ang pananampalataya, kailangan natin munang maniwala bago natin makita. Sinasabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay ang pagiging tiyak sa mga bagay na ating inaasahan at ang pagkakaroon ng katibayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan ang kapangyarihan ng faith. Kahit hindi natin nakikita ang hinaharap o hindi natin maunawaan ang mga nangyayari, nagtitiwala tayo sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Alam kong may mga tao rito or nanonood online na nanamlay or nadismaya dahil matagal na nilang ipinagdarasal ang healing o financial breakthrough pero parang walang nagbabago. Minsan tinatanong natin kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mga mabubuting tao. Sa gitna ng lahat ng ito, sinasabi ng Diyos sa atin, ang gusto ko ay ang puso mo. Sinasabi sa Psalm 23, talata 4, kahit lumakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ang mga ito ang nag-aaliw sa akin. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos sa bawat pagsubok at aaliwin ka niya. Tumayo tayong lahat. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkaroon ang bawat isa sa atin ng refreshing moment para maging parang bata ulit sa harapan ng Diyos. Minsan naging masyado tayong seryoso at lohikal, kaya nahihirapan tayong magtiwala sa Kanya. Nais kong ipaalala sa inyo, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Yan ang ating pangunahing identidad sa Kanya. Aalagaan ka ng Diyos, magbibigay siya para sa iyo at hindi Kanya kailanman iiwan o pababayaan. Tulungan mo kami, Lord, na maging okay sa mga bagay na hindi namin naiintindihan dahil ikaw lamang ay sapat na. Amen. Ang isa sa mga bagay na hindi nagme-make sense ay ang pagpatay kay Jesus para sa ating mga kasalanan. Bumaba si Jesus sa lupa bilang kordero ng Diyos para maging kapalit ng ating mga kasalanan. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan at dahil sa ginawa niya sa krus, ang kasalanan ay wala ng huling salita sa buhay natin. Kung nararamdaman mo ang Espiritu Santo ngayong araw, inaanyayahan kanyang magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang Lord at Savior mo, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at manalangin tayo. Lord, nagpapasalamat ako dahil minahal mo ako ng una. Inamin ko na nagkasala ako sa iyo, pero ngayon ay nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Alam kong namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay ka ulit pagkalipas ng 3 araw. Inaanyayahan kita ngayon na maging kaibigan ko, maging Lord at Savior ko at hari ng aking buhay. Kapag nagme-make sense man o kapag hindi nagme-make sense, sa pangalan ni Jesus,
Amen. Nagdiriwang ang langit sa desisyong ginawa niyo ngayong araw at hindi ito ang katapusan ng inyong paglalakbay, kundi ang simula pa lamang.